On this episode, we talk about friendship Paano nga ba maging isang tunay na kaibigan? and we also talk about friendship red flags. Kaya Mhm. naman, kaibigan, usap tayo. Wow, Tito Boy. Get ready For a gay time. with Bex Mel. And Jonah, Welcome to the Bexters Baxters Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch up sesh na. Join lang ng Chuwik Lavoon. At makipagbiglaan dito yung chiwara sa Baxters Dexters. The Mel. and Jonah And Jonah Show. Show. Yes, yes, yes. Hello, hello, Yes. hello. Diba? Ang taas ng energy natin. Ay, tulog pa more. Oo, sa dami ng nangyayari sa mundo, tinutulog na lang natin para di Correct. tayo affected. Charing. True. Kasi Happy New there's, Year. Ay, Happy New Year. and happy Wednesday, mga Bex. Another Wednesday na naman. Another maritesan for this episode. At Correct. natutuwa kami sa mga reaksyon nyo, kaya isend nyo lang ha. True, true, true. Ayan, nasa episode 43 na tayo. Akalain mo yun, ah? Oo, episode 43 na po mga Bex. Diba? Tayo Plus, nag-43 na, hindi pa din nahanap yung mga dapat mahanap. Charing! 43 Bexters episodes. Tapos, meron tayong 8-year Bex episodes. Oo, Road 'di ba? to 1,000. Tiyang, layo pa. Tsareng. So, so ayan, sana na-enjoy niyo mga bawat episode and syempre maraming maraming salamat sa sa mga patuloy na nagtu-tune in sa amin magmula umpisa hanggang ngayon na Correct. sumasama sa bawat episode namin, sa mga nagko-comment, sa mga nagse-send ng feedback. Na-appreciate namin 'yan. And syempre sa ating mga mga kadamay sa abroad kasi sila talaga yung mas nakaka-relate sa atin. Through the rain. 'Di ba? I can make it. Through the fire. Ano daw lahat? Lahat pinagdaanan. Through To the the rain, to the years? fire. Through the years? Yes, dapat ganyan ang pagkakaibigan, 'di ba? Chareng. So, Correct. ayan. So, unahin ko ng pasalamatan yung mga fanatics natin sa US, no? Kay Mga Pao, kay fanatics? Sheila. Oo, kay Sheila na recently nag-send lang ng voice message. Oo nga, I Nagigil love na, it. Gusto ko yung nagigil na, true, mga reaction paper na talaga namang makabagbang damdamin. correct. Kasi relate naman, nakarelate naman siya. So, thank you sa panggigigil kasi we feel the same. Oo, true, Go, true, true. sis. Ayan. And syempre sa mga anak niya, no, ang cute, sa kanilang pamilya, happy family sa'yo, Sheila. Push lang yan. And then kay Jerome sa Canada na umaalagwa for 2 jobs. Ilaban mo yan, ilaban mo yan, best. Pero, Ayan. Kay Levi, na patuloy tayong dinadala kung saan-saan ang Bex. correct. Kung saan-saan tayo dinadala. And then kay, nagkakikinig pa ba sa atin si Katunag? Sa New Zealand Hindi siya, di ako ba? sure, pero hello pa Ayan. din. Oh, hello pa din. And syempre sa sa Yambao family sa Oman, hello po. And then sa friend nating si M na nasa Dubai, hello. Ayan, kay Reo Mhm. Jean sa Australia, hello. And syempre yung mga natin, mga local Local listeners. listeners, sabing ganon. Oo, kay na Rogue, napatuloy ang support. Kay Sab, na kahit busy, di ba? Mm-mm. Nakakahabol pa siya sa movie na dated 2019, yung Knives Out. Kaya Oo girl, nga. tuloy-tuloy lang sa paghabol ah. And then syempre True. kay Paul na sobrang busy. Di ko na din sure kung nakikinig pa ba siya kasi nga mukhang mataas ang demand ngayon sa network. And then Mhm. kina Rance, kina Rika, ayan. Thank you sa inyong pakikinig. At sa mga kilala ko sa office na bumabati sa akin, di ko na kayo isa-isahin, natatawa ako sa inyo. Medyo naiilang ako pag nagsisimigaw kayo doon.
Medyo ng kalmahan lang natin, Bexters. Oo, kalmahan lang natin mga Bex, Ayun, thank you sa support. Ay, yung YouTube natin, huwag niyo pong kalimutan supportahan kung hindi po True. kayo nakaka-tune in sa Spotify or sa Facebook. Nasa YouTube naman po kami and timely ang updates doon. True. At saka ano, yung mga nakikinig sa Spotify kasi parang ano, um, may mga nakikinig na hindi naka-follow. So, follow kayo guys para ano, tumaas din yung numbers ng ano ng listeners ay ng followers namin sa Spotify kasi it helps na mailabas yung mga episodes pag mas madaming engagement dun sa ano, Correct. And ganun. marami lang po talaga kaming ganap ni Mel so far in our lives. Kaya hindi pa kami nagkakasama ulit ng live together. True, Kaya, true, true. kaya Zoom lang po ang labanan at the moment. Pero Mm-mm. malapit na rin po kami ulit magkasama. Correct. Corrected by. Ayan, Ayan. Baka saan kung pa tayo saan na tayo mapunta? mapunta. Ayan. Gusto ko yung, ano, nagpapakiramdaman tayo. Ayan na, go na agad tayo sa ating baklita. Ang mga Mga balitang balita. bakla. Bakla. Yan. Yan. Ano na ba ang mga latest happenings ngayon? Siyempre, unang-una na dyan. Kung naalala nyo ba ang balita kay Kibuloy? Kingdom of Mhm. Jesus Christ, ang organisasyon niya. So ito po yung mga, alam niyo na yung para mga samba-sambahan, para mga El Shaddai levels, mga ganon, yung Mm. grupo ng may paniniwala. So Cult. ang nangyari po, ang latest po kasi na happenings ngayon is parang sumugod po ang ating mga kapulisan sa Davao dun sa hideout daw nila, sa Mhm. suspetsang pinagtataguan ni Kiluboy kasi po siya ay tawag nito, um, siya po Wanted. ay wanted lalo na sa US dahil nga po sa sexual trafficking and abuse, ayan, number one. Kaya po ang FBI ay pinaghahanap na talaga siya. And syempre, kaakibat nun, dahil mapag-uusapan natin for today's episode is pagkakaibigan, friendship daw siya ng Duterte fam. So, kumbaga Mhm. parang meron siyang close-knit with Duterte. Ito po ay according lang po sa news, hindi po dahil nagiging subjective kami ni Mela. Ito po ay mga impormasyon na aming nakalap sa aming pagre-research. True. So, kung magko-connect the dots tayo, nasa Davao po ang hideout daw. Eh, taga saan ba sila? Davao din. So, hindi Mm. natin alam kung nasa Davao pa ba talaga or baka yun lang talaga yung naging point para puntahan nila si Kilo Boy para lang maiwas yung attention kasi nakaalis na siya ng bansa. Pwedeng ganun, hindi natin Mhm. alam. Kasi Mhm. baka nakatakas na siya, bakit ka naman magtatago sa alam mong mahanap ka, di ba? Siyempre, True. hindi na. So, ayan. So, isa yan sa mga latest na news ngayon. And naglabas din ng statement sina Duterte, ay sina former President Rodrigo Duterte and ang ating Vice Presidente na si Sara na they condemn violence. They condemn violence. Sounds familiar, mga Bex. What's funny with this kasi is, today, ang dami kong, di ba nga, statement sila ng ganyan. Um, ang dami ko tuloy nakikita sa Twitter na bumabalik yung mga old videos and mga ginawa ng GIF, yung video ni Inday Sara na nananapak ng Ng kapulisan. ng kapulisan. So parang girl, sa'yo talaga nang galing yan. Anyways, so Mm. yan. Yan po ang latest happenings. Kasi parang ah meron na kasi dalawang unsuccessful attempts to arrest to serving a warrant of arrest kay Kilo Boy sa hindi Kibuloy malamang sis. dahilan. Gusto ko Kibuloy, yung whatever. forever confused ka sa name niya. Kibuloy. Oo, Tama yan. ba? Oh Oo, my God. Kibuloy.
Ay, the name itself is ano kasi Manyakol, so it's hard. Gagi. Chareng. So it's hard. So ayan, naalala niyo ba dati na si Duterte nagsabi kahit daw walang warrant of arrest, mga aresto siya. So Mm. parang ironic din na ngayon kahit nga walang warrant of Kahit arrest, ay kahit na merong warrant of may arrest, warrant. dapat go pa din. So Mm. bakit may mga pagpigil tayo na di tayo sumusunod sa law and stuff? So ano, mag-reflect tayo siguro sa mga pinagagawa natin sa last time bago tayo gumawa ng statement Mm. ano, Correct. para hindi nagiging contradicting naman sa mga ano, kaganapan in the past, o 'di ba? Mm. True. 'Di ba? Ayan. So Sana sana ano, magkaroon ng hustisya sa mga nabiktima niya. correct. And also sana ano, hindi mangyari yung nangyari kay ate mong Alice na ayun nga, nakaalagwa na ng ano, Pilipinas. Ayan, shinare ni Senator Risa this past week yun na nga, nakatanggap sila ng information na Alice Go is now outside the country. And Yeah. ayun nga, na actually, yung dalawang kasama niya papuntang Indonesia, sinurrender na ng Indonesia, nakabalik na sila dito sa Philippines. I think pinsan ba niya? Basta relatives pa niya yung dalawa, ganyan. Mm. So ngayon, according to BBM, they are in talks with Indonesia to bring back Alice Go here in the Philippines. So it's just, naalala mo ba a few months before yung mga issue sa anong tawag dito, sa immigration na Mm. hinahanapan ng diploma, hinahanapan ng mga Mm. kung ano-ano yung mga ID, yung mga Filipino na ano na, Yearbook pa nga, Bex. yearbook, Yearbook pa nga. yan, Diyos ko. na na nagta-travel lang naman papuntang ibang bansa. Pero yung mga taong ganito, pinalusot nyo lang ng basta-basta. Parang, ano ba? Parang, kaya pa ba natin? 'Di ba? Kaya pa Kaya ba pa ng ba natin? Philippines? Hindi, tsaka ano, ito lang ang aking parang ano ba, assessment or aking analysis. Ang nakikita ko dito talaga na ba inside job ito. Meron Mm. silang connection sa loob ng gobyerno. Kahit po ongoing ang hearing at gobyerno po ang nagpa-facilitate, meron po yan sa loob na kasabwat. Kaya po siya True. nakalabas ng bansa. Kasi imposibleng hindi. Siyempre, ang immigration naman, kahit naman sa sobrang higpit niyan, meron pa rin silang sinusunod na kung Mhm. sinong leader man yan. Siyempre, pag sinabi na, si Alice ko, ganyan. Di ba po, ano to, restricted? Hindi, ipalabas mo na yan. O di ba, parang lakas mo kapelikulang atake. True, Ganun po ang true. nangyayari ngayon. Kasi, ang sinasabi daw nila, ang target daw po talaga ni Mayor Alice Go, isang golden triangle. Ano ba yung golden triangle na yan? Ito po ang countries like Laos, Thailand, Myanmar, and Cambodia. Meron kasi silang currently na business doon ng pamilya niya. So, syempre, ipupush na yan dahil marami ng kaguluhan dito sa Pilipinas. Doon naman siya mag-expand, di ba? Mm. So, ganun lang po. Ganun lang ang atake ni girl. So, yan po ang ang latest happenings na sana, hindi ko alam kung paano 'to mangyayari, Bex, pero hindi ko rin alam kung makakabalik pa ba siya kasi ang dami nilang pera para Mhm. magbayad ng gano'n na makaalis siya, True. 'di ba? Sampalan ng Possible din na perang ano, labanan. possible din na ang tumulong sa kanya is someone na takot sumapit 'pag 'Yan, nagkalabasan na talaga ng baho, 'di ba? And correct. parang sinasabi nila na ano, wala naman daw masama, parang it's not against the law na lumabas ng bansa si Alice Go. Pero kasi you are on trial at saka parang you're somehow admitting to what's being accused of you. Kasi 'di ba kung talaga namang clear conscience ka, haharap ka, 'di ba? Oo, tsaka Kung bakit magtatago. nagta-travel? Bakit Mm. nagta-travel? 'Pag may ganyan na ongoing case, ika nga ng sinabi mo, Bex, dapat nandito ka lang. Kasi ongoing Mm. yung case mo, eh. Parang
medyo makapal yung mukha mo kasi parang nag-i-insuate ka pa ng bagong plano para makatakas. Siyempre ganun yung magiging ano eh. Ganun yung una mong predicament eh, pag ganyan yung narinig mong balita, di ba? Parang, Mm. ay, tumatakas to, kaya ganun. Siyempre, kung anong True. isipan ka ng ganun, mag-stay ka lang, defend mo yung sarili mo kung di naman totoo, di ba? True. Kung wala Alam ka mo talagang pa, kasalanan. what's worrying about this is some Filipinos ay may nakita akong actually kasi hindi na ako nagbabasa ng comments on Facebook Hmm. and minsan on TikTok kasi ano, parang sobrang brain rot talaga. Like, kasi syempre, di ba, ang nagli-lead ng kaso against Alice ko is si Senator Risa. Yung Yeah. mga, yung mga comments is, ano, parang, buti nga sa'yo, Senator Risa, natakasan ka. Mga ganun, parang, kakampi pa sila kay Alice ko, na parang, just because kalaban nung bet nilang politiko si Senator Risa, Hmm. sineselebrate pa nila na nakaalis ng bansa si Alice ko. Parang, ayos lang ba kayo? Nag-iisip ba tayo ng tama na parang, what the fuck? Sobrang brain rot na talaga ng ibang mga Pinoy. Kaya, ang hirap din talagang, makahanap ng hope in the upcoming elections dito sa Pilipinas. Kasi like, yung last Ang, lineup hi- of Senate natin, sobrang, my God, what was that? So, parang ang hirap isipin na it will get better in the next elections knowing na ang dami pa ring Pilipino na nauuto and ano mo yun, parang walang understanding of what's good. Ano, parang, yun, I don't know. ang hirap lang talaga kasi parang, how can, ito hindi ko talaga maintindihan, hindi ko na rin ma-put into words. So, sobrang, hindi ko Mm-mm. na alam ang nangyayari kasi parang how can our, country elect a criminal Mm-mm. to lead this country? 'Di ba? Parang Mm-mm. kung isipin mo, bakit? Bakit natin pinupush yung mga ganito? Yung mismong morals wala na, ipupush pa Mm-mm. natin, 'di ba? Hello. Parang ito yung mga taong hindi nakapag-aral ng JMRC, chareng. Yung mga ganyan, mga character building subject. Yun True yung mga siya. walang na talagang greedy kung greedy. Ewan Correct. ko, sana yung pagiging greedy na may kinapupuntahan na tama. Kaya lang kasi yung nangyayari ngayon, wala eh. So, Mm-mm. nakakawala ng gana, mga balita lately, Oh, dahil. eto, gaganahan ka dito sa chika ng NEDA. Dahil. Ito, kalat na kalat sa TikTok kasi ang dami ko nakitang mga UGC and influencers na nag-challenge for the 21 Oo. pesos and 64 pesos Oo, true. para kung talagang kakasya ba. Ito na nga, ang chika nga ng NEDA, which is ang na ating National Economic Development Authority. Hmm. Nag-ano sila na, nag-release sila ang initial statement nila was, um, 21 pesos a day ang budget. Pag above that yung, pag 21 pesos above yung nagagastos mo a day, ibig sabihin, hindi ka food poor. Parang ganon. Tapos Saka, ang dami ng backlash kasi nga hmm, ang nakalagay pa dun sa ano nila, ang naka-itemize nila dun, instant noodles, instant coffee, puro instant. So anong sustansya nun? So yun nga, nagka-backlash. Pinalitan nila ng 64 pesos. Pero sobrang ano pa din nun. For a family of 5, sabi nila. 64 pesos kasya na daw pa isang araw sa pamilya ng 5. Like, anong paano? mabibili mo sa 64 ngayon? Oo, hindi sa pag-aano, Bex, actually, yung 4-2, ako sa experience ko, 4-2, meron lang ako narinig na parang nag-condemn niyan. Pero yung nag-contest, I mean, kasi parang sabi ko nakaka 1K 4-2 per day. Which Mm. it can really happen kasi ilang beses ba kayo kakain sa isang araw? Imaginein mo nga. Mm. Siyempre talagang aabot ka ng 1K, ano? Kahit na sabi mo magluto ka, magkano na ngayon ng chicken? Ito, chichika ko lang sa inyo lalo na sa mga friendship natin sa abroad, ano? Yung chicken po.
Nagumura kami. Eto nag-compare ako ng pricing, kasi nagpalengke na kami, nag-grocery na kami. Sa palengke, day, more than 1 kilogram, 300 Mhm. yung chicken. Pero yung nasa SM na Save More, day, 221 Magnolia, 224 Magnolia per kilogram, tas 216. Parang naguguluhan na rin ako sa pricing. Tapos, yung isda ngayon, na less than 1 kilogram na bangus, 240 na. 200, Mm. yung boneless. Parang, saan nang galing yung 64? Kasi sinasabi ng NEDA na 7 pesos na instant noodles. Wala pong 7 pesos na Oh, instant noodles wala. sa ngayon. Ang Nagpunta po ako ng, isang mm, pancit canton na isang pack, 20 plus pesos na ngayon, no? totoo. Nakita ko nga sa 'Di Alphamart, ba? nagulat ako. 23 ba or 21, ganyan. Yung malaki meron kasi Oo. tinatawag na pansit canton na pansalo, pero kaya mo mag-isa ubusin, di ba? Ano yon, 15, 14, gano'n. Hindi pa din. Oo. O ano pa yung isa mong 7 pesos na bibilihin? Eh, ang Correct. Nor bibili, cubes. bibili ka ng plain rice sa karinderya, 15 pesos na din. 'Di ba? Correct. Pa Isipin 20, niyo po, 20 sa iba. pakapagluto ka lang ng tinola, isang buong manok, bumili ka 250 ang nagastos mo. Yung sayote, 50 na, yung dalawang sayote na yon. Tapos yung chili leaves, isang bungkus nun, 15 pesos. So magkano na po ang inabot? Wala ka pang nor cubes, wala ka pang mantika doon, wala ka pang paminta. Wala, basta ang dami pang kulang. O, di ba? 64 ba yon? Mag-isip, di tayo nag-iisip ng tama, Pero ang frustrating lang kasi ako nga, to be honest, hindi kasi ako namamalengke. And Mm. 'pag naggo-grocery kami, hindi ako talaga hindi sa'kin naka-assign yung mga meat, ganyan. Mm. Do'n lang ako sa mga dry goods. Pero alam ko na walang pupuntahan yung 64 pesos. What's frustrating is itong mga tao na nagsasabi nito, ito yung dapat sila yung may alam kung ano yung totoo. Parang ang nangyayari, niloloko nila yung mga Pilipino na, be for real na ba na, Diyos ko, masyado niyong dina-downplay yung kalagayan ng Pilipinas na, Diyos ko, yung Yeah. 64. Try nyo muna, kayo muna gumawa, yung mga nagsasabi nito, yung mga taga-NEDA, sige nga, go. 64 pesos challenge kayo na isang buwan. Hindi isang araw. Ang dali kasing tsumika ng isang araw kasya yung 64 pesos. Kasi isang araw mo lang naman pagdadaanan. Try mo ng isang buwan. Sige, tingnan natin kung tapos mag-weigh-in ka before and after. Tapos, tsaka tayo mag-usap. 'Di ba? Kung iisipin Nakakaasar. niyo nga, kahit nga po yung kwek-kwek, 'di ba? Dati 10 pesos Taro. lang 'to. Dahil Mm. ngayon, kailangan mo ng 35 pesos para makakain ka ng 5 piraso ng Mm. pugo. 'Di True. ba? So, paano pa yung 64 mo the whole day? Ano 'to, isang itlog, isang meal? Di, yung itlog Tas nga ngayon, isang itlog na size, na small size, sa palengke po ito 750. Yung XL po na itlog ay 950. So ano po, mag-itlog na lang, isang itlog, isang meal para makatipid. Ganun ang atake. I ah, cannot. tas I mga cannot. recommendations pa nila puro instant, instant coffee, instant noodles, mga like Walang delata, sustansya, 'di ba? Parang kayo ang NEDA, dapat nga kayo nagpo-promote ng nutrition keneso 'di ba? pero Tsaka, tapos yun nga, gaya nga ng babawasan sinabi niyo mo, pa yung mga Bex. pahinga, saring. Nagdugtong-dugtong na 'no, Oo, hindi, tsaka true lang yung sinabi mo, Bex, na parang dapat kayo ang mas may alam ng totoong 'di ano, ba? pricing ng mga Oo, bagay-bagay. Lalo na yung basic necessity yan eh. Bakit mo kami mm. niloloko? Wow. Oo, totoo naman, parang dina-downplay nila yung totoong kalagayan. Kung mahirap, mahirap talaga. Ang ano kasi niyan, parang it's also connected to to wage hike. Siyempre, para maiwasan na na taasan yung sweldo, kunwari kasya yung 64, 'di Correct. ba? Kunyari yung 21 pesos kaya ng isang meal. Oo, true. Para 'pag sa usap para 'pag usaping dagdag sweldo na, ay hindi, kasya naman 64, 'di Girl, ba? sa karinderya, ang mabibili mo lang sa 21 pesos kanin.
Baka half Pinag rice pa nga yung ibigay sa'yo. pinaglololoko tayo ng ano, pinaglololoko tayo ng mga tao sa posisyon, eh. Kaya nga, hindi ko kinakaya. Ewan ko ba? Gusto mo yung Ayan, ano, syempre. no, Oh. for the siguro earlier this year lahat ng ano natin, paklita natin ano, puro chika minute. Ngayon poli-politika na tayo. Bet mo ba 'yun? Bet ko yon. Chareng. In Hindi, our hindi. ano, Sobrang ano lang kasi, parang marami lang talagang kaganapan lately na talagang pero worthy na pag-usapan at dapat pero pinag-uusapan para correct. lahat tayo ay aware sa nangyayari sa kalagayan at tunay na kalagayan ng Pilipinas. Ano na ba nangyayari, di ba? It's so hard to ano kasi ngayon, eh, it's so hard to turn a blind eye on things na alam mo 'yun, dapat talagang pag-usapan. Lalo na most of our listeners are, abroad. So, para lang Yeah. din aware kayo mga Bex na baka mamaya eme-eme yung umaabot sa inyong balita, ayan. Ayan, totoo po ang mga kaganapan. Siyempre, sa dami ng mga kastresan dito, pumunta naman tayo sa international news. Ayan, Mhm, nangunguna na nga po dyan, baka nabalitaan nyo na po ang bagong single na lumabas 9 days ago. Ito ang Die With You ni Lady Gaga featuring Bruno Mars. Ayan. correct, true. Mm. Pakak na Bet? pakak kasi bet na bet. Bet Sobrang na bet ganda na, kasi true. parang ano siya, parang kadugtong siya or parang sequel siya nung single ni ano ni Bruno Mars na ano ba 'to? Leave the Door Open. Kung Yeah. tama yung ano. Parang ganun yung tunog niya, sounding classic. Kahit bago pa lang pero classic na True, siya true, true. Yun din yung pakinggan. ano ko, Kaya yun din yung initial reaction ko, instant classic siya. kaya hindi siya nakakasawang pakinggan. And ayun, ang ganda-ganda lang kasi first day pa lang po nila, I mean, 9 days after it was released, 25 million na po ang views niya sa YouTube. Mhm. And as far as I check yung Spotify, nasa 55 million streams na po ito. O True. 'di ba? Ang Love it. daming fanatic. So I love it. And ang chika kasi ni Lady Gaga dito is one time daw parang nasa studio si Bruno Mars, tinawagan lang daw siya na pumunta to check out a song. Pumunta naman si girl, tapos ay nag-collab na sila doon. And then that's how it started. And True. recently din, nagkaroon na sila ng live performance. So check out yun lang din sa YouTube. Ang ganda po kasi parang kung ano ba, halos maganda pa nga yung live kaysa sa studio version. And yun naman ang ano natin, we always admire from artists na who can do better in live kaysa sa studio. Yun naman ang pinaka-ina-admire na. True. Yan, speaking of music din, singit ko lang 'no na, etong si Trump, ang ginamit 'di ba last time pinag-usapan natin si Celine Dion, yung Oo. ano, si Beyonce kasi ginamit din ng camp ni Trump yung freedom na ginagamit ni Kamala for Oo the ba? campaign. Oo. So Tsaka, nag-threaten na si Beyonce, yung team niya na, cease and desist order 'pag hindi kakasuhan niya. And then, it also happened with Foo Fighters kasi ginamit din ng nung Trump campaign yung narinig ko, isang song nila yon. So, yung Hero, yan yung oo, ginamit parang nila. hindi din daw nila inallow yon. So, parang they are also threatening to sue if hindi nila i-take down yung mga videos using their Alam song. mo ba, Bex, akala ko nga supported ng Foo Fighters kasi kanina lang nanonood nga ako ng speech ni Trump introducing John F. Kennedy Jr. kasi nga Mm, nag-back down na siya sa presidential election. So mhm. parang ang gusto na ni JFK is i-endorse si Trump. Tapos habang ini-endorse niya, yun yung tugtog, yung Foo Fighters na Hero. Kaya parang ako, shit, my God, sinusuportahan ba nila 'to? Buti naman na ano mo, na clear mo 'yan na Yeah, hindi naman pala. Kasi hindi, bet ko sila as a rock band. true. At saka ano, nung just this last Friday, official candidate na ng DNC si Kamala. Parang after 4 nights of convention, on the last day, in-announce niya na parang she's accepting the nomination. So, siya na talaga ang kalaban ni Trump on the election. Correct. And siyempre, ang dami mga supporters, 'di ba? Powerful.
Powerhouse ang mga True. support niya. Ayan, check out Correct. niyo na lang din sa YouTube kasi 'pag chinika ko pa haba na naman tayo. Tapos Correct. siyempre ano, last ko lang 'to habol, before matapos ang Baklita, hiwalay na po. Nag-file na po ng divorce si J.Lo kay Ben after ng mahabang-mahabang rumors ng start ng taon na ito, natuluyan na po. Nag-file siya ng separation, sometime back in April. And then, nung July, mismong second anniversary po ng kanilang wedding, doon na po siya nag-file ng divorce, and also wala silang prenup. And another factor na chika doon is J.Lo wants to drop the last name Affleck kasi parang sinama niya ata yun sa legal ano nila nung pinasal sila, legal name niya. So, ayun lang mga chika, mga Bex, hindi masyadong important, but yun kasi ang Correct. ongoing na Hanashi. Nakakaawa lang sila parehas kasi I feel like both of them needs some time alone. Kasi parehas silang parang problematic for me. So, True. space. Ayun. Hinga, inhale, exhale. O, di ba? Ang Alam dami mo ba na? nangyayari. Pero ayan, usapang Siyempre, friendship naman sa pagbabalik ng Dexters. Baxters. Madam Chair, hindi ko na-appreciate yung attitude, Anong di ba? attitude? Alala ko Nagtatanong nung, lang alala ko nung nakaraang eleksyon, punta-punta ka ba dito? Tapos ngayon, wala ka ng support. di ba? Nagtatanong lang naman kung para saan yung budget. Bakit hindi natin masagot? Ang Not, simple-simple ng tanong. pass. Di ba? Ganun yung eksena. Hello Sabi, mga Bex, welcome back. kami lang to. Siyempre, Huwag kayong oo malito. kami. Sorry. Siyempre, alam kong kalat na kalat ito ngayon sa ating social media, lalo na sa TikTok. Mm. Yung recent na hearing ni Vice President Sara Duterte versus Senator Risa Ontiveros na Pero, nang nagfa-facilitate po ay si Madam Chair Amy Marcos. Ayun ang nakita ko. mm. So, actually, ano ito, yung hearing na yun, budget hearing siya ng Office of the Vice President. And Mhm. ang madaming question na madaming demands or madaming naka-itemize dun na masyadong blown up yung pricing. Like, alam mo, naalala ko, nung panahon ni, not to be not to be a kakamping, but to be a kakamping also. Nung panahon niya na nasa OVP siya, 'pag may mga budget hearing, wala pang isang oras tapos approve agad yung ano niya, yung request niya. Kasi malinis yung yung sakto lang talaga yung hinihingi. Hindi ko alam bakit itong daming issue nung budget niya. Parang tagal bago maaprubahan. Ito na nga, isa dun sa mga kine-question ay ang 10 million request to publish a book entitled Isang Kaibigan. Tama ba? Isang Kaibigan, 'di ba? Oo, isang kaibigan. Oo. Um, So, ang goal kasi ni Auntie Sara hmm, is ma-encourage ang kabataan na magbasa at mag-aral. At matutunan ang pagiging isang kaibigan. Ganon. gusto mo Yan ang yung goal niya. Pero for pinaglalaban 10 niya. million Tsaka hindi nakakatawa lang yung part na yung book na gusto niyang i-publish is about pagiging kaibigan. Tapos nung tinatanong siya about it, maldita siya. Sis, 'di ba? The Parang irony. oo, sa'yo manggagaling pa na maging isang kaibigan eh. Ano ba, parang ewan ko talaga, niloloko na lang talaga Basta po, tayo. sa mga hindi po nakakaalam, ang isang kaibigan po na libro ni Vice President ay isang kwago ang nawalan ng kaibigang ibon nang siraan ng bagyo ang kanyang bahay. Sa kabila ng Mm. kalungkutan, isang parot ang tumulong sa kwago.
para makagawa siya ng bagong tahanan na kanyang naging kaibigan. So, yun yun. Tapos, Kumbaga parang, sa oo. last page ng libro, nandun yung Mm. picture ni Sarah. Parang anong connect mo dun sa sa Quago at saka sa Parot? 'Di ba nga? So, ang pinopoint lang din ni Sarah dyan is, nung last year November daw kasi ito na-publish eh. At pinamigay ng libre. Pinamigay po ito ng libre sa mga pampublikong paaralan. So, Mm. yan po ang nilalaban niya para sa 10 million. Kasi nga naman libre. Yan ang ano niya. Nilalaban niya. Siyempre, lumabas din ang lumabas din po ang issue na parang plagiarize ito. Kasi nga, malaki daw po ang pagkakatulad ng librong ito sa graphic novel ng American author at artist na si Andy Ronton na ang title po ay Owly, Just a Little Blue. Ayan. True. Na Diba? dininay Search nyo na lang naman. po. Oo, Mm, dininay na OVP na ano, they're claiming na isang kaibigan is an original piece correct. of work o piece of tareng. Diba nga? Madam Chair, this is an example of politicizing. Ay, Yan. Yeah, sabing ganyan. ganon. Politicizing the budget hearing to the questions of a senator. Ang problema niya kasi, ganyan na po Oo. yung atake ni Auntie Sara nyo. Mm. Ayan. Nagiging issue kasi na yung pangalan niya nandun sa libro. Tapos, napakalaki nga naman po kasi ng budget na hinihingi para sa manipis na libro. Manipis lang po kasi yun hindi po siya Mm. makapal na libro. Manipis Mm. lang po. As in pambatang libro. Oo, pambatang libro. Tas parang meron pa nga ako nabasa sa Twitter na parang Canva nga daw yung atake ng ng layout. Layout. Mm. Oo, just parang hindi ko alam kung Ang ano lang kasi gaano katotoo. inungkat pa ni VP Sara dun sa hearing yung nung nakaraang eleksyon, nanghingi ng tulong sa amin sa Senator Risa, no, sa mga ganyan-ganyan. Tapos nung nakaupo na siya, wala naman siyang support. Yung mga ganong kineme na parang sabi naman ni Senator Risa is, that's not what we're here to talk about. Parang, ikaw, sa'yo nanggagaling yung about politicizing, pero sa'yo nanggaling na pinopolitika ka, pero yung rebuttals, so politika din. Parang, at saka wala namang connection dun sa pinag-uusapan dun sa topic at hand. Tsaka, nag-statement na din si Senator Risa about this na pag sinabi niya na, yung mga ganyang bagay, pag nandun ka na and pag ang nakaupo na sa pwesto is someone na umaabot na sa patayan and yun nga, talking of tokang and stuff like that. Ibang usapan na daw yun, sabi ni Sen. Which is true naman, na parang you don't know naman kasi talaga anong gagawin ng isang leader hanggang makaupo siya doon. So, Mm. ang weird lang din na bring up yung topic na yun na it's obvious, naging obvious tuloy na kung saan yung pinanggagalingan ng init ng ulo ni Sara nung time na yun. Kasi may mga tao siyang hindi bet na kumag-question dun budget, sa budget proposal niya. Yes, at naalala ko ang sagot ni Senator Risa diyan is, Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang Mm. VP ang nagbabanggit ng salitang boboto kasi sumagot si Sara na yung mga batang yan, may mga magulang na boboto. Anong kinalaman nun sa tanong? Kasi, di ba, na parang, Mm. it's not about the election, it's about the budget that you're asking for. Bakit 10 million nga yung Pero, kailangan to publish, di ba? And, tapos, ah, mm after nun, may mga chika pa siya na after nun, may mga interview siya na di alisin nila ako, di impeach nila ako. In the first place, ayoko naman talagang tumakbong president, ayokong tumakbong. Parang nagpapa-victim si sis, na parang, oo, parang sis, gaslighter. ayaw mo naman pala, ba't ka, umenter? Ba't ka nakipag-unity? Charing. O, di So, ba? ayun, Yun parang, pa, topic ng libro mo, isang kaibigan kayo, ngayong unity niyo, hindi niyo naman napanindigan. actually, before, kahit naman na ganun yung tatay niya, na nag-uumpisa yung election,
I still have high hopes na baka siya yung mabuti versus doon sa kay BBM nga. Kasi nga syempre maraming speculations about them with the history of the politics that they had been to, especially yung mga pamilya nila. So parang binigyan ko pa rin ng benefit of the doubt kahit na ganun yung mga kaganapan. Pero syempre wala akong masyadong high hopes. Pero alam mo yun, sobrang disappointing kasi parang ano ba yan? Parang nandiyan na kayo sa posisyon, bakit natin sinasayang yung pagkakataon na makapagserbisyo ng tama sa sa mamamayan. So parang Ayan na nga, imbis lumabas na na nga ang makatulong kayo, katotohanan. Napilitan lang kasi. oo nga, Kanya na mismo nang galing, di ba? Hindi ko hindi ko naman to kinaya yung ginusto. napilit. Correct, kakaloka sila. Ayan. Kaya po natin napag-uusapan 'tong mga Bex kasi ang topic natin ngayon ay ang isang pagiging kaibigan. Isang kaibigan. Ano True. nga ba ang Yan. kaibigan? Yan po ang Paano pinaghuhugutan. ba maging isang tunay na kaibigan? Taray. Maging totoo ka para maging true friend ka talaga. Charet. From the Mm. word itself, true. Ilabas mo yung mga nagtatago. Sareng! Oo, ilabas mo yung mga nagtatago, 'di ba? Lalo na si Alice Go, na Si talagang, Kibuloy. Ilabas niyo yan para 'di ba? maging tunay na kaibigan kayo ng bayan. Ganon. Sareng! Oo. Correct. Ikaw ba, Bex, ano masasabi mo sa, sa isang kaibigan? Ano ba ang kaibigan for you? Ano? Iba kasi yung friend sa, iba yung True kaibigan friend? sa tunay na kaibigan. Ganon. Kasi, Oo. actually, from my, POV, sa kaibigan, wala ako masyadong expectation. Like, ano lang, ano ba? We treat each other, um, well, ganyan, ganyan. Pero pagdating na sa true friend, pagdating na sa mas may expectations ka na, na dadamayan ka, ganyan. Yung highs and lows talaga. Kasi, yung friends, hindi naman kasi lahat ng friends mo, ma-expect mo to be there with you in your highs and lows. Kasi depende. Pero pag dun sa true friend, dun parang mas nag-expect ako na I can depend on these people to be with me with um the highs of my life and also the lows of my life. Parang ganun. Ikaw ba? Would you agree? Yes, of course. Para kasi ang kaibigan ay isang parang acquaintance lang for me. Pag tunay Mhm. na kaibigan is parang more of like matalik na kaibigan. Mm. Yan ang mas Mm. tamang description doon. Um, ang pagiging tunay na kaibigan kasi is kahit mahirap, kahit sa kahit mahirap yung pinagdadaanan ng isa, tatanggapin mo yon kahit Mhm. kung hindi mo man maintindihan sa ngayon, tatanggapin mo yon ng walang judgment, ng walang Mm. prejudice. True. Basta basta nandiyan ka lang para dun sa tao na yon. And then, as a matalik na kaibigan, as a true friend, um, pag meron ka nakikitang mali, ikaw na din ang magsasabi. Yeah. Mm. Oo, hindi siya yung parang ito-tolerate mo lang. Parang sinasabi mo siya kasi concerned ka. Hindi mo siya sinasabi Also, dahil naiinis ka dun sa tao na yun, pero dahil true. concerned ka sa kung anong pwedeng maging outcome nung desisyon ng kaibigan mo na yun. True. At Yun. saka Yung sa pagiging pakailamera. sa receiving end ng part na yun. Like, if you're a true friend, pag pinagsabihan ka ng kaibigan mo, you won't take offense pag pinagsasabihan ka niya, 'di ba? Oo, Like, oo. parang dapat, open ka din for that, na ikaw pagsasabihan mo siya pag siya mali, dapat open ka din na pagsabihan ka niya pag ikaw naman yung mali, 'di ba? It goes both ways kasi. Correct. Tsaka yun, tama naman yun, yung factor din yung maging open tayo Mm. sa advice. Kung hindi mo man sundin, okay lang. Basta maging open ka lang na makinig, Mhm. 'di ba? Na True.
buksan mo yung puso mo na, bakit ba niya 'to sinasabi sa'kin, yung gano'n. Mm. True. Tsaka ano, kung masama yung loob, mas maganda kung sinasabi na lang True. na medyo na-offend ako today. Baka kailangan ko muna ng space, usap tayo ulit next week kasi mainit pa ako. Yung mga puwede kasing Mm. gano'n, eh, na Mm. may ugali ako na gano'n na 'pag bad trip ako ayoko muna talaga kumausap. Mm. Next time na Same. lang. Mm. 'Pag lumamig na ako, tsaka na tayo mag-usap, gano'n ako, eh. Kasi 'pag pinilit ako ng pinilit, mas ano ako, maiirita. Oo, true. So, better na intindihin mo yung kaibigan mo na masama ang loob na bigyan mo ng space. Kasi mas dun din kayo masusubok, mas magkakaroon kayo siguro ng realization sa isa't isa kung ano ba talaga yung nangyari. Pero True. it doesn't mean na matatapos na yung pagkakaibigan. Mm. Parang ano lang siya, space needed to think about the things that had happened that led to that situation kung bakit kayo hindi naging Nag okey. yeah. Um, hindi kasi puwede yung within the day mo aayusin lalo na kung malala yung naging conflict. Mm. Hindi siya yung parang relasyon na boyfriend or girlfriend na dapat within the day maayos 'to. Iba kasi pagkaibigan, eh, a lifetime na talaga 'to. Yung True, jowa-jowa true. lang kasi hindi mo masasabi kung lifetime na ba 'to. Meron ka pa ring security and assurance na hinahanap dun, unless siyempre 'pag asawa mo na. Mm. So, ayun yung ano sa'kin, yun yung, um, meaning sa'kin ng tunay na ano or matalik na kaibigan. Also for Tanggap ka. oo, for me ano, I would consider someone na tunay na kaibigan if wala na kayong judgment sa isa't isa. Yung parang kahit ano lang i-open mo na na sikreto or ano, thoughts or feelings, parang hindi na kayo parang maghusgahan, 'di ba? Parang Yeah. You feel safe with that ano, oo, with that true, safe person, space, correct, gano'n. correct. Oo. Mm. Parang katulad natin lahat na pag-uusapan na natin, eh, parang Wala na nga lang ano, sa'tin yung mga kahit tsaka na topic, oo, eh, alam kahit mo yung mga yun? damuhan moments alam natin sa isa't Kahit yung mga ano, yung mga yung mga tourist spot moments, 'di correct, ba? correct, Alam mo 'yan. mm. May Siyempre sasabihin mga pa sana ako pasahan kaya ng lang oo, yun na yung sasabihin ko sanang next. yung mga pasahan ng anets na mga chareng. So, yung Oo. mga so ayun, quiet na lang Yung ako. mga Basta bigayan ng relo, mga ganyan. Parang, oo, napagbibiruan namin siya, pero hindi siya yung literal na ano, na parang judge ko siya na, "Ba't ka naman ganyan?" Mga gano'n. Parang walang gano'n, parang, ano na lang naging running joke na lang oo, kasi parang ang tanga talaga, eh, alam mo yun? Parang hindi, tsaka binago na kasi nga, nagbigay pa ng relo, parang gago talaga, eh, alam mo at yun? saka kasi also for your part, naintindihan mo din yung ano, eh, na wrong talaga yung nangyari, 'di ba? Oo. Hindi siguro, sobrang blinded lang ako that time kasi parang Mm. ang iniisip sorry guys, nagse-share na kami ng mga past. So, kasi sobrang blinded lang ako ng that time kasi parang iniisip ko, meron kasi akong ganitong pag-uugali, di ko alam kung pagiging romantic ba 'to, pero may pag-uugali ako na maybe this is the last time. So, parang fairy tale ang atake nito, eh. So, maybe this is the last Oo. time. So, better meron akong memory na maiwan or something Mm. na ano, pero yung memory na kapalit sa'kin, yung nasaktan ako. Parang Oo, tanga, 'di true. ba? Parang feeling ko kasi lagi minsan sa buhay ko, minsan parang lagi siyang pelikula na parang Mm. may pagkagano'n ako, eh, sa sobrang creative ko, pati sarili kong buhay ginagawa kong parang teleserye na hindi na minsan ano, Correct. realidad, Oo, gano'n. Parang, true. "Wake Mm. up sis, this is reality, it's not movie." 'Di ba? So, Correct. ewan ko masyado akong gano'n dati, sobrang OA ko talaga. Hindi ko din maintindihan but yeah, I get over it. Also, I think for me mako-consider ko yung tao na isang tunay na kaibigan 'pag, when they experience success, sobrang happy ako for them and gano'n din alam mo yun parang Mm, wala ng ano, wala ng competition, wala ng selosan, yung mga gano'ng bagay. Parang for me mm. that's, medyo immature and
ang dami pa din kasing gano'n ngayon, eh, yung parang 'pag nakikitang nagsa-succeed yung friends, they feel some type of way na parang mali, parang gano'n. Mm, mm. True ba yun? Kasi tayo sobra Yeah. natin iangat yung isa't isa, eh. Meron kasi ibang magkakaibigan na nagkokompetisyon, hindi ko alam kung Mm, bakit. But true. in in our case, mga Bex, hindi naman kami gano'n ni Mel. Kami naman yung parang super support kami sa isa't isa kahit ano maging desisyon namin sa buhay, may it be career, love life, personal decisions. Um, yung relationship kasi namin gano'n mga Bex. So parang ako, hindi mako-consider talagang si Mel ang isa sa mga matalik kong kaibigan. At paulit-ulit ko 'tong sinasabi sa mga nakakakilala talaga sa akin, sa mga close friends ko na bilang lang po sa daliri ko, talagang totoo kong kaibigan, bilang na Same, bilang. same. Hindi po ako nung, college ako sobrang grabeng circle of friends ko, it's because of the theater guild. Mm, Pero kasi iba siyempre habang tumatagal may nagkakaroon na ng kanya-kanyang buhay, nakakalimutan ka na kamustahin, nakakalimutan na makipagkita sa'yo. Siyempre may kanya-kanyang priorities, eh. So, aha, mangyayari niyan meron lang talaga mga tao na maiiwan sa buhay mo, na mm, paulit-ulit lang nandiyan sa'yo at hindi magsasawa sa'yo magbigay ng payo kahit paulit-ulit ka ding nadadapa. Yun yung tunay true. na pagkakaibigan talaga, na tanggap ka, na kahit na nakakapagod ka na pakinggan, makikinig lang sila sa'yo, empathize, ganyan. Mm, Pero at the end of the day, they still love you kahit ano pang mali mo na gawin. It's unconditional, eh. Parang it's hard to express that into words, but it's unconditional and it's hard to find that one true friend mm, na hindi ka tatraydorin. true. Yun. Meron kasing Totoo, kahit nasabi mo, meron akong mga naririnig na story na ganyan, sobrang close, tapos trayduran pala. Parang, girl, very wrong. correct. Buti na lang parehas tayo, eh, ano sobrang ako kasi ever since naman ano, kahit nung elementary, nung high school, Mm, lagi lang ako talagang may group of friends. Tapos sila lang yun. I mean, ano ko naman, nakakausap ko din naman yung mga iba kong classmates, yung mga iba kong kabatch, parang friendly naman ako with them. Pero yung talagang I treat as my friends, lagi siyang circle lang. Ganun, laging less than 10, ganyan. So, kaya siguro hanggang ngayon, pagtanda ko, it's still the same people na I consider talaga my friends na yung mga kaibigan ko pa nung grade school, nung high school. Siyempre yung iba dun hindi ko naman na everyday nakakausap, pero ano, pero sila pa din yung alam mo yun, when you go back to those, when you reminisce, alam ko kung sino yung group of friends ko, alam ko yung mga kadamay ko nung oras na yan, ganyan. mm, And ayun, at saka lagi ko naman din sinasabi na ano, hangga't wala tayong away, I will still consider you as a friend, parang gano'n. Hangga't hindi tayo nagkaroon ng problema or ng issue, ano, alam mo yun, tumanda lang, ganyan. Pero mm, hindi naman nagka-issue ever. 'Pag nagkita tayo, 'pag nakita kita, friend pa din yung turing ko sa'yo, gano'n. I will still treat you the mm. same, Yeah. yan. I think, share ko din na one of the most matagal na kaibigan ko sa buhay is si Sheila. Kasi Mhm, since grade 5 kami magkakilala. Imagine, since grade 5, okay lang na. So parang how many years it has been? Parang 2 decades na din siguro kami. 2005 yun. Hmm. So parang almost 2 decades na nga. Hindi, Parang ganun yung, hindi, 2002. oo. Tapos Oo, parehas pa kami 2002. ng village kung saan kami nakatira. So Oo, parang iba talaga yung bond namin. Meron kami mga moments na may tampuhan, pero nare-resolve naman namin. And mm, ganun nga, gaya ng sinabi ko, nagbibigay talaga ako ng space. 'Pag alam kong hindi siya okay, then I won't talk unless okay na siya kausapin. Kasi it true, will come, eh, the person will just come to you 'pag ready na silang kausapin ka, hindi mo mm, kailangan pilitin.
So, ganun ang ano ko lagi, attitude. With you naman, Mel, kasi, ewan ko, for some reason, alam ko kagad kung ano yung ma-off ka. Oo. Kaya pag ganun, alam ko na kagad na hindi ko siya gagawin or what. Or maybe magsasabi na ako ahead ng apology statement. I don't know. O May kaya lang pagka, ano ano, ako, lagi kang may disclaimer. Lagi kang may oo. ano, pag alam mo na ay baka hindi niya magustuhan ng disclaimer. Tapos minsan Oo. hindi naman lahat kasi ano, hindi din naman lahat, I mean, nagbabago din naman yung mga bagay-bagay. So, hindi naman yung, minsan ang dami niyang disclaimer. Tapos, ano ka ba, carry lang ko na naman yun sa akin. Kasi before, ganun yung Oo. thinking ko. Pero, Oo. syempre, nagbabago din tayo. Oo. Ako naman Mamature. kasi, kaya ako may mga disclaimer. Kasi I just wanna make sure na covered lahat. Alam mo na, as a Oo, perfectionist true. person, True. parang ayoko lang talaga na nakaka-offend, especially you. Parang hindi ko kaya rin na magkaroon ng conflict with you at all. I cannot see Mm. myself having a conflict with you. Parang kill Parang myself na lang pag ganun. parang Tsare. tandaan na natin for that. Yeah. Mga, Yeah. sa tingin mo, wow, nag-open forum sa podcast. Ano sa tingin mo Mm. magkakos if ng ano natin, pag ng mag-FO natin? Ako Hmm. wala akong maisip. Botox? Yun din yung naiisip ko pero kasi imposible naman mangyari yun na pag-awayan Ako natin din, yung boto. imposible kasi di ka naman ano eh. Meron akong kilala, yung pinakilala ko yung Jowawers tapos umawra sa Jowawers. Tinarget. Ay, wish akong ano. Yung ating ito sa mga trans friend. Mm. Di ko ata nakwento sa'yo, but Alam ko yun. in time. Mm. Grabe yung aura, eh, nagigil talaga ako. Sinabi ko selos. Ako pa naman nasa salosa, girl. Anyway, yun Eh lang girl, yung paano? iniisip ko. Ako din eh. Mm. Kaya lang paano mangyayari yun? Eh di ba ano ako? Pag may bago kang boylet, ako si Mm. ano, yung parang, ewan ko, Opposition. oo, ganon. Yung parang, Oo. kilatisin muna natin. So, para i-target ko yung mga boylet mo, siguro imposible mangyari. So, kasi ewan ko, siguro magkaiba rin tayo ng taste talaga. Ako kasi, may pag-uugali ako na parang when it comes to that, iniisip ko palagi, chances, Mm. taking chances, ganyan Mm. ako. I always break the boundaries when it comes to relationship. Alam mo yan. Hindi ako Mm. nagre-restrict na, kasi ganito siya. So, hindi ko siya ibebet, hindi ko siya i-jowa. Agad, hindi ko to bigyan ng chance. Wala sa akin ganun eh. Ano? Basta nakapagpalagayan kami ng love and basta alam ko na genuine to sa akin, mahal ako, go na to. Ganun ako eh. Wala nang Mm. kahit anong standards na sinasabi. I mean, I have naman, but di naman pwede na pulubi yung maging jowa ko, di ba? Wag naman ganun. Correct, correct, Yung correct. taong grasa, wag naman ganon. Basta yung akin lang is, maayos, yun, sapat na yun. Mm. Ayos na, kaya kong mahalin. Nag-iisip pa ako ng anong pwede nating ikatapos, pero wala akong maisip Wala talaga. akong maisip. Wala akong maisip. Parang, Traiduran? oo, Magtatraiduran parang, ba tayo? anino, saan, kailan, parang, di ba? Anong Sa setting? Hindi career? ko rin maisip. Wala akong maisip talaga, girl. Hindi ko alam. Siguro pag naging ano tayo, siguro sa career. Yung halimbawang naging business partner tayo, like what we're doing now in podcast. And maybe if I say something behind you, maybe that would be. But I doubt if I do it kasi harap-harapan naman ako lagi eh. Oo, pero, at saka tayo I'm na naman very dalawa lagi magkausap confrontational. dito. Oo. Yun lang for me. Yeah, wala, wala. Ayan mga Bex, kayo ba? How do you define ang Tunay na isang kaibigan kaibigan. book? Tsareng! Ang pagiging matalik na kaibigan. Oo, worth 10 million ba ang inyong mga kaibigan? Charing! Isa ka bang kwago? O isa kang parot? Isa kang parot. Ganon. Ay, okay na siya. Oo. So ngayon pag-usapan naman
Tuloy-tuloy na natin. Sige. Ang mga ano, red flags sa friendships. Ano-ano nga ba ito? Para lang aware tayo na, ay, kaya yan. Kaya yung red flag, no? Kaya, kaya, Oh, kaya. Okay, una nandiyan ano? pag bina-violate yung Oo. boundary. Di ba? Oo. Yung parang pag importante din sa magkaibigan yun, yung you understand each other's boundaries na pag palaging inaano, sinusubukan yung boundary na yun na. Like for example, ayaw mo pag-usapan yung isang topic. For example, family. Sinabihan ka na once na, I don't wanna talk about my family. Tapos lagi mong sinusubok na, ano yun, na i-break yun. Baka red flag na yun. Correct. Correct. Tsaka yung ano, pambibelittle in small ways or in subtle ways, yan. Very Oo, wrong true. yan. Ano po ba True. ibig sabihin ng belittle, ano? Yung nagiging mean ka na po dun sa ano, sa kaibigan mo, pero hindi lang direkta, pero in a Oo. subtle way na po yung atake. Oo, kumbaga Yung basta parang minamalit parinig. mo siya. Oo, Oo, parinig, in a correct. parinig way. Ganyan. Oo. Ito red flag Yan. din yung pag ano, pag magkasama kayo tapos lagi siyang ano, gusto niya i-topic ibang tao. Oo, red flag yun, Oo, red dahil. flag yun. Parang pag-usapan niyo na lang kayong dalawa kung o kaya kung sino lang yung kasama niyo dun sa usapan. Hindi ako nagtitiwala kasi tayong dalawa pinag-uusapan natin buong mundo. Oo, hindi pero at saka hindi yung mga ano naman natin, pinag-uusapan naman natin about our friends. Yung mga nakikita lang natin sa social media tapos, "Ay, nakita mo ba yung ano, Oo, taray 'no, pabong," mga ganyan. Pero yung correct. para And then, pagtsismisan pa na ano, hindi kami gano'n. oo, at Dito saka namin another red ginagawa flag. in public. Correct, naririnig nyo naman, di ba? Wala nga tong Oo. filter eh. Wala rin tong script. Ayan. Another red flag po is yung pagseselos, kaibigan. Siguro yan yung mga inggit, ganun. Meron kasi mga O inggit na masama eh, na parang you want more than what your friend is having, ganyan. Ewan ko, may mga ganyan eh. Medyo red mm. flag yun. Hindi, tsaka yung pinagseselosan yung iba mong kaibigan, 'di ba? Parang, Red flag ba yun? "Oo girl, ba't ka naman magseselos, eh, parehas naman kayong friends." 'Di ba? Like So, red tayo flag nung ako. Charay. bakit sino bang pinagseselosan mo? And then, meron akong gano'n na eksena dati nung kabataan ko, Eh, eh. nung Yung, bata ka pa nun, okey lang yun. oo, Like nung ako nung college kasi 'di ba meron tayong barkada, meron tayong oo, DG. oo. So 'pag DG time, carry. 'Pag barkada time, carry. Parang wala sa'kin yung ano like pero ibang usapan na yung 'pag may thesis na nakasaalang-alang katulad ni Anek na napapabayaan yung isa nating frena, kaka-focus Kasi dito sa nga, more. more, major in Oo. Silams, ganit. At least ako Ay, kahit haggard dun sa isa, nakikipag-overnight naman ako, no? May pero moral support. Moral mm, support. true, true, Kahit true. wala na akong brain. Ayan. Ano pa bang mga red flag? Dine-devalue yung problema. Yan, Oo. parang ini-invalidate yung may problema. Uy, kaya okay lang yun. Kaya mo yun. Laban lang. Pero parang, eh, sa kaibigan mo pala, malaki na yung problema niya. Pero, ini-invalidate mo yun. Parang, let's try to, to understand first bago natin maliitin yung pinoproblema ng kaibigan. Kasi, pwedeng sa'yo, maliit na issue siya. Sa kanya, malaking bagay yun, di ba? Oo. Tsaka yung ano, lack of accountability tsaka pagtatago ng ano, yung mahilig magtago ng mga kanik-kanik na sekreto. I mean, I know naman sa pagkakaibigan, may mga bagay na ayaw na nating sabihin sa ano, sa mga beses natin, okay lang yun. Pero kasi, kung halimbawang tungkol na siya sa pagkakaibigan ninyo, huwag Oo, kang true. magtatago. Like for example, narinig mo may sinabi about, meron ako narinig na sinabi about you, bakit hindi ko sasabihin sa'yo? Parang ako, Mm. sasabihin ko yun sa'yo para maging aware ka na ganito pala tingin nila sa'yo. So, I think you need to
think about it kung talaga bang valid yung sinasabi nila and try to change it True. para hindi na lumaki yung issue. Yung mga ganun. I don't know, kasi may mga ganyan na tao na may narinig na nga, okay lang sa kanila na pag-usapan ka. Parang ako di ko kaya yun. Naku, hindi ko din carry yun. Di ko kaya. Okay, another red flag, yung parang one-sided yung friendship. Major red flag to for Oo. me. Na parang, lalo na kung ikaw yung give na give dun sa friendship. Tapos wala kang, parang walang bumabalik sa'yo na, ano, not naman na may expectation ka. Pero, syempre ang friendship is a relationship, di ba? So, dapat parehas Yeah. kayo ng baka kailangan itigil mo na yung pakikipagkaibigan mo sa mga taong hindi ka naman nare-reciprocate. Yeah. And then, syempre, another thing is yung you can't be yourself with that person. Ay, And ang hirap then, niyan. pinagtatawanan ka pagkaharap ibang tao. Yan, isa yan sa mga red flag eh. Ang Yan, ang hirap mga yung yan. nagpapanggap ka para lang Oo. makiride dun sa mga gusto Mm-mm. mong group of people. That's hard. Parang, ayoko din yung friend na parang yung walking around eggshells ka. Yung parang masyadong sensitive yung tao na lahat ng gagawin mo masyado kang maingat, masyado mong pinag-iisipan. Ang hirap. Kasi di ba gusto mo yung pag sama mo yung friends mo, ano ka lang, normal ka lang, parang chill ka lang, ganyan. Mm-mm. So, ang hirap nung lagi kang nag-iisip na baka isipin nila mali yung ginagawa mo or whatever. Yeah. And syempre, nandiyan na din yung mga tao na pinapag-away kayo, hindi masyadong humihingi ng tawad pag may magkakamali. Parang tamad na tamad mag-apologize, gano'n. Yung hindi marunong mag-own ng mistakes. Yun nga, part yun ng lack of accountability. And syempre, Pero, may mga tao din na mahilig magmanipula. Alam mo yun, aha, yung talagang true. kontrabida ang atake. Tapos, they would Kasama often na dyan yung criticize. kasama na Mm. dyan yung mga libre-libre. 'Di ba? Uy, libre kita. Oo. Libre ko na yung lunch, gawin mo naman to. Parang, hindi mo alam, minamanipulate ka na pala. Sa parang ang panglilibre. 'Di ba? Mga ganun. Oo, correct. Oo. And then, syempre, part dyan yung hindi mo pagiging totoo, di ba? When you're lying, syempre, Mhm. that's a red flag. Parang, why would you lie if you know that this is your true friend or someone that you can trust? If you really trust a friend, then you don't have to lie at all. And hindi ko din maintindihan because it's so hard to lie. Bakit ba Pero, maraming mga sinungaling? Anyway, another red mhm. flag, yung pag after mo makipag-hangout sa kanila, you feel drained or you feel stressed. Mm, mm. Ibig sabihin, hindi ka komportable dun sa hangout niyo. Ako May kasi, ganyan akong instance, pero nilaban ko na lang. ako kasi sa atin, tayo, pag nagkikita-kita tayo, pag maramihan, I feel drained, pero in a way na dahil kakatawa. Alam mo yun, yung parang, Mm. pagod ako always after kasi tawa lang tayo ng tawa. Pero, pag inaano mo naman, happy naman, hindi naman ako yung stress na na drain. Ganyan. Yeah, correct. Mga, Another, another red flag yung mga kaibigan na mahilig makipag-compete. correct. Siguro good May thing din na kilala ako, tsareg. nung college, good thing na tayo-tayo magkakagrupo sa mga project-project. Kasi, Yeah, alam mo yun, parang yung competitiveness natin, hindi natin sa isa't isa na ilabas. Parang nagtulungan tayo talaga para maka-achieve. correct. And syempre, ano pa ba? Basta pag they don't check on you or they always put you down, yan, mga red flag yung mga yan. Mhm. Ibig sabihin True. lang, they don't care. Ayan. Kayo ba mga Bex? Ano ba mga red flag, friendship red flags ang inyong mga naiisip na hindi namin na-discuss? Ayan. Baka mag-part 2 tayo Yeah, nito on the future. So, chika nyo lang yan i-chika sa nyo na comments lang. below. Correct. Correct. And more pa tayong magchichikahan sa pagbabalik ng Nexters. Baxters.
back, mga Bex. Hello, hello! Ayan. So, nandito naman tayo sa segment kung saan nagsasuggest and recommend tayo ng mga music, movies, and everything. And for this episode tayo ay watch mo taste. Tama, watch mo taste, ha? So, ano Oo, yung ano? sa sobrang haba, naglag na po si Baxter Mel. Yung Correct. internet yan. Ayan, so ang watch mo taste ko po ay Young Sheldon. Sa mga hindi Mhm. po nakakaalam, available siya sa Netflix, pero available na po ang new season sa Prime, nakakaloka. So, Mhm. habol na po tayo sa season 7 kung gusto nating matuwa sa batang weirdo. Charek. Ayan. Sobrang funny niya kasi and relatable naman kasi talaga siya. So, watch nyo lang kung gusto yun ng, ng something light and something deep to ponder on every after episode. Young Sheldon is ano no, spin-off ng Big Bang Theory. Tama ba? Yes, oo. Nauna yung Big Bang. Kung sino, correct, nauna lang yung Big Bang, tapos parang ito na yung life ng bata pa si Sheldon from Big Bang Oo. Theory. Mhm. So, ayun, Very. masaya siya. So, and naka-enjoy naman. I love for me. Ako naman Ikaw, ang Bex. aking ano, hindi ako masyado nakanood this week. Pero ang aking watch mo taste is a documentary on Netflix, The Social Dilemma. Yun yung title niya. No, actually, 2020 pa to. Parang late 2020 siya. So it talks about the impact of social media sa mundo. Lalo na kasama din dito yung nung election sa US, kung paano naka-help, paano naka-affect yung tawag nito, Kaya mo yan. yung social media sa pagkapanalo ni Trump, parang gano'n. Also, parang diniscuss din dito yung algorithm, ganyan, and parang nabanggit dun na if a product or if an application or a product is free, it means you are the product. Yung details mo yung product. Parang gano'n. So, Mm. panoorin nyo na lang The Social Dilemma on Netflix. Yeah, and take Gani. note, algorithm changes over time. So, Mm-mm. let's just keep checking and let's keep ourselves updated sa mga happenings. And let's make sure na two-factor authentication lahat ng apps para maiwasan yung hacking and stuff. At Kasi saka hindi, mahirap na. diniscuss din dun kasi na parang etong mga apps na to, they are designed to be addictive. Parang, they Hmm, are designed para parang balikan mo. sugar Kasi, lang, no? oo, yung parang para balikan mo ng balikan yung apps na yun. Para buksan mo ng Hmm, buksan. So, right. ang isa sa mga solutions nila for that is turn off notifications. Lalo na dun sa apps na Hindi naman active. hindi naman, oo, like for example, yung messenger mo, dun ka kumukuha ng updates with your family. So, okay lang siguro na naka-on yung notifications mo that parang alerted ka sa mga message. Pero sa other apps na hindi naman talaga, wala namang impact sa daily life mo, siguro it's better na naka-off yung notifications mo nun para hindi ka bukas ng apps. Ganun. Right. And of course, hindi matatapos ang episode na ito nang wala kayong nalalearn. Dahil deserve mo maging bakla ito ang Word of word the of the best. best. Taray, Yan. singer siya. Ayan. So for this episode, ile-level ko sa Borbeg yung Hindi naman ile-level makamove on si M. Tareng. ile-level ko sa Borbeg yung ating word of the best. Ang word of the best for this is festival. Kaloka. Iya, Bal, ano ang festival? ah, peste? Wheezy. Ano? Fest. Ay, Napulot ko to sa Drag Race. Drag oh Race my Philippines. God. Parang, ay, oh. Festival. Oo, nasight ko yung festival mo sis. Buisit ka talaga. Parang ganun. Oo, gets. Ayan. So, from the Love it. word face na naging pest. Festival. Wow. Ganik. Ayan. Yun lang. Tapos na. Siya na yung tamad na naman Ayan, mag-closing. ayan mga Bex, maraming isa naman pong episode ang natapos for today's video. And another Wednesday
had passed. And syempre, malapit na po mag-weekend. So, konting tiis na lang. Correct. Mailalaban nyo yun sa Oh, live. Lavarn. Oo, laban lang tayo. Konting-konti na lang, weekend na lang. At kung na board kayo, balikan nyo lang ang mga episode ng Vector from episode 1 hanggang ngayon para mas makilala Mm-mm. nyo kami. And if you have any suggestions or anything that you would like us to discuss, feel free to share it via Facebook Messenger or Instagram. We also have TikTok. So, dyan nyo kami pwedeng ma-reach out or to our email address. At baxterspodcast.gm. Ano daw? Yes. baxterspodcast@gmail.com. Ganyan. Tsaka Ayan. like what I've said earlier, follow nyo kami on Spotify, please. And buksan nyo yung mga Spotify sa mga cellphone ng mga kapatid nyo, mga magulang nyo. Follow nyo na rin kami doon. Para lang, kahit hindi naman sila makinig, para lang mataas yung followers namin. Sige naman na. Charing. Oo, at saka yung sa YouTube na din, subscribe kayo. I know you're listening also in YouTube, hindi nyo kami nahanap sa Spotify or kung wala kayong access sa Spotify or mas enjoy nyo ang YouTube and then subscribe na rin kayo doon. Correct. And also, don't forget to rate us. Give us 5 stars on Spotify and comment na din kayo sa mga episodes namin. And also on Facebook and on YouTube, you can also leave your comments there. Yeah, Ganyan. follow on our social media accounts. Ayan. At Baxter's Um, Podcast. That's BEXTERZ Podcast. Wow. And Makapag-spelling lang. correct. And syempre, follow nyo na ako kung gusto nyo ng chismak sa life ko. But hindi ako masyadong ma-post lately because I'm too busy with something else. But yeah, you can follow me. I will try to update it as soon as I can. May mga priorities lang. So, that's at JOENAAAA. So, 4 A's po yan. Ako naman at Ramal po 620 and at between.jobs. Ito siya yan. Ganyan. Di ba nga? Pero, meron ako bagong Ayan. So, paandar on my ano TikTok. yun? On my TikTok and on my Instagram. Yung mga lip sync, short lip sync videos lang naman siya. Ang #betweenjams. Ganyan. Pa, o di ba? Arte. Love it. Branding. Between jams. Uh-huh. Correct. I love it. Push yan and I support. And yeah, kung kailangan niyo po ng collab with Mel for his between jobs persona, reach out lang kayo sa Correct. kanya. And then kung kailangan niyo ng fashion illustrator or anything creative for design, reach out na lang din kayo sa kanya. And then if By you are October, needing, libre ako. By October, hopefully, libre na ako by October. yeah. And if you are needing social media management or social media marketing, reach out na lang din kayo sa akin. And do not forget to follow my my business profile page for business. It's Jonah Manlangit. It's on Facebook. I haven't really set up any pages for my business itself kasi nga ako nga yung brand. So, I'm just really pulling it off muna sa page ko personally. And then, yeah, follow nyo na rin po ang Isla de Oro Hotel or if you're looking for a place to to rest, to have peace away from the city, punta na po kayo ng Mindoro and choose Isla de Oro Hotel as your accommodation. Yeah. And also, if there are brands out there who wants to partner with us, email nyo lang kami at baxterspodcast@gmail.com. Let's talk And kung about hindi, it. right. And kung di nyo rin pa na-follow ang Mr. Bobo, follow nyo na din. Kasi natutulog lang yan ngayon, but eventually it will come. Kasi sobrang dami lang talaga ng nangyayari. So, Correct. one at a time. Laban lang mga Bex. Malapit na weekend. So, push lang tayo. Yeah, and thank you again for tuning in. True. Nakita Thank ulit you so tayo sa susunod na much. episode, which is ang Beer Bags. Correct. Bye. Always be Bye. kind. Bye. See you next week. Bye. Grabe yung hindi Ay. natatapos sa ending. Correct. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast,
Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Bexter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.